Nagkasundo si Mia at ang tindera ng sutla sa presyo. Maingat na kanilatis ang dalaga ang tela. Pinatilt pa para tiyaking genuine Thai silk nga ayon. Dalawang kulay kasi ang dapat makita mo sa material kapag ginalaw-galaw mo. Masiglang salaysay ni Mia nang makalayo na sila sa shop. Doon mo malalaman kung totoong hand-woven silk ang tinitinda. Halos ubusin na yata nitong lahat ng dalang bat para lang mamakyaw ng 5 magkakaibang bungkos ng pattern silk sa tindahan ni Lola paapon. 5 lubhang mababigat na bungkos or so first-handing natuklasan ni Adrian since siya ang nagpapakatimang at nagpresentang magbuhat noon. Alangan namang girlfriend niya pa, hindi ba? Sulit na rin kung tutuusin kahit medyo mahirap baybayin ang nagsisikipang mga bangketa pabalik sa main road. Yung isa pang paraan ni kung susunugin mo mismo yung dulo ng tela, but that's totally out of the question syempre. Patuloy nito. And as if naman papag yung nagbebenta na sindihan mo yun. Malay natin. Malay mo dyan. Natatawang sambit ni Mia. Nag-aastang iikot pa habang daladala ang ilang supot ng ibang pinamili nito. Parang bata. It's not like kailangan ko mag-resort sa ganon ka-extreme na measures, no? I know genuine fabric when I see it. After all, natigilan ito. Pausing mid-twirl. Napakurap. Adrian looked at her closely. After all, what? May pagtatakang ulit ng binata. Tumikim ito. After all, yun ang tinuro sa akin ni Louie. Panapos ni Mia. Part yun ng trabaho niya, di ba? And since close kami at kapatid ko siya, of course, bibigyan niya ako ng tips tungkol sa bagay na yon. Okay? Ani Adrian doon. Was it just him? Or talagang namutla ang mukha nito? Frowning slightly, nalapitan niyang dalaga. Sabay hawak sa isang kamay nito. Malamig yon, medyo pasmado. Mia? Ha? Pero siya nga ba si Mia? Hindi kaya naparinok siya. Nahihilo sa talaga namang pambihirang bagay na iniisip. Saglit siyang sumulyap sa liquid crystal display ng kanyang relo, which now read 1:43 p.m. Huminga muna ng malalim bago ibaling muli ang tingin kay Mia. It's absurd to even think about it pero medyo maaga pa. Pero what do you say we go back to the ship? Karakay na gawang isambit ni Adrian. Tensed, pamula ng tawagin. Mia visibly relaxed sa sinabi niyang iyon. Fine by me. Ngumiting muli. I was just going to suggest it myself. It was a relieved smile. He silently noted at ngayon lang niya yung lubos na nabatid, na natiyak sa kanyang sarili. But more than that, it was a lying smile too. Kinawit ito ang kamay sa braso ni Adrian, palambing na humilig sa kanya. Uwi na tayo? He managed a nod. Tara! Subalit hindi pa sila nakakadalawang hakbang patungo ng sasakyan ng bus nang biglang may di kilalang boses na nagpalingon sa dalaga. Luisa? Nangayayat ito ng kaunti. May bakas ng stubble sa dating clean-shaven na baba nito. Mahaba at mas kulot pa kaysa dating buhok. In a tie-dyed t-shirt and faded cut-offs, mapagkakamalang hippie si Chito Orense, ang programmer na ex-boyfriend ni Luisa. Anak ng tinapa naman. Waring dambuhalang biro ng pagkakataon na tanaw at nakilala kagad siya. Tingnan mo nga naman. Ani Chito, na mula pa nung tawagin siya sa kalye, di na bumitaw sa mapanuring pagtunghay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, her chest most notably. Of all possible places, dito lang pala kita sa Thailand muling makikita? Wow, let me just say, Luisa, seriously, totally, wow. Sumipol pa ito. Bagay na inintend marahil bilang compliment, pero nag-come off bilang bastos para sa kanya. At sa dagling paninigas at paniningkit ng mga mata ni Adrian na nakaupo sa tabi lang niya, nabatid ng dalaga hindi siya nag-iisa sa ganoong sentimiento. You look great! Samantala nanlalagit pa rin ang tinging patuloy ni Chito. Even better than the last time I saw you. Oh yeah, and your evil twin? Tumawa ito. Kamusta ng kakambal mo? Kamusta na si Mia? Huminga siya ng malalim. Sumama ang pakiramdam. Kausap mo kasi. Pasupladang sambit ni Luisa sa pinakamahusay niya ever na impresyon na nagmamalditang kambal. Si Mia to, FYI. Nasa Pilipinas si Louie. Masaya't matiwasay na namumuhay na walang kasamang asungot na kagaya mo. And with a regal flounce na pangmodelo niyang mga hips, nagmadali siyang talikuran ng kanyang ex.
Let's go, Adrian. Kulang na lang imarcha ni Luisa ang binata, papalayo sa kinaroroonan ng dati niyang nobyo. Walang imik bang nagpakaladkad sa kanya nang makarating sila sa sunod na kanto na bantay ng sasakyan, tsaka nag-usisa si Adrian. Sino yun? Maingat na tanong nito. Patay. Sukat kagatin Luisa ang sariling dila sa nerbiyos. Sinabi ko na kanina, asungot, tugon niya. Inirapan ng kalye at ang dumaang malapulang FX na tuktok. Wala yung gaanong pasaherong sakay. Sa mga kasunod nila at sa mga ilan-ilang mga nagdaraang local sa bangketa, wala ring pumara doon. Strangely enough, ang bahaging iyon ng distrito, hindi gaanong matao kumpara sa pamilihang pinanggalingan nila. His name is Chito. Dagdag ng dalaga nang manatiling tahimik ang kausap. Siya ang ex-boyfriend ni Luisa, ng kakambal ko. Kakambal? No, no. Kung patay na siya kanina, tiyak double dead na siya ngayon. Younger sis was what I meant to say. Luisa, Louis is... Pero, yun din ang sabi ni Chito, if I recall correctly. Malamig na panubani ni Adrian. He called you Mia. A slight pause, pero punong-puno ng kahulugan. Luisa's evil twin. Naparunok ang dalaga. Well, magkahawig nga kasi kami, di ba? So often yun ang akala ng iba. Ganon? Di man siya direktang nakaharap dito, nadama pa rin ni Luisa ang bigat ng tingin na ginawad ni Adrian sa kanya. I have been meaning to ask this, Mia. Gano'n nga ba kalaki exactly yung pagkakahawag nyo ni another boss? Luisa? Malaki eh. Mia? Yun ang pinakahuling beses na tinawag siya ng binata sa ganoong pangalan. She turned to face him, ngunit bago pa man niya maigalaw ang kanyang ulo, kinabig na ni Adrian ang kanyang braso. Parasahang pinaharap siya rito. Binitawan ng mga bags at bungkos ng tela na nagsihulog sa bangketa. Iniharap sa mukha nitong nagmistulang hinulma mula sa bato ng mga sandaling yon. Cold, bereft of any expression. Hindi mo sukat mawari kung anong nasa isip. Ngunit kung gaano kalamig ang tinging pinukol nito, siyang kabalintunaan naman na mga lamin nitong dumampi sa kanyang bibig. Mainit ang mga yon, malambot, at ang mamasamasang init mula sa dila nito. Saka lamang tuluyang namalay ni Luisa, hinahagkan na siya ng binata, ngunit taliwas sa masuyong halik na pinambati nito sa kanya sa airport. Lubahang marahas ito, mapusok, masidhi, walang pakundangang ginalugad ang bawat sulok ng kanyang bibig. Walang awang ipinilit ang pagkakalango niya sa sarap niyon, sa pagkiskis ng dila nito sa dila niya, sa pangangailangang pinukaw ni Adrian sa katawang tao ni Luisa, at ang kanyang sutil na laman, nawaring noon pa may nanabik dito, walang kemeng bumigay sa ilalim ng pananalakay na iyon. Ngunit saglit lamang, higit sa malalaswang tingin sa kanya ni Chito kanina, mas nakadama siya ng pagkasuklam sa halik na yun ni Adrian. Isa yung halik na hindi mo matatawag na totoong halik, kundi panghahalay sa kanyang bibig. Isang pangyuyurak hindi lamang sa kanyang pagkababae, kundi pati rin sa kanyang pagkatao. Dagling kumawala si Luisa at nagpumiglas. Bago pa niya mapag-isipan ang sunod na gagawin, kusang pumaltik ang kanyang palad sa pisngi ng binata. Napapaling pa kanan ang mukha ni Adrian sa lakas ng pagkakasampal niya rito. Dala na rin ang pagkagitla, may ilang sandali din na natili iyon sa ganong ayos. May mamula-mula ng bakas na namumuo sa bahaging humpas ng dalaga. Breathing hard, pawang nangangatal pa rin ang mga kamay mula sa nangyari mere seconds before. Luisa glared at Adrian with all the venom she could master. Nagkatagpo ang kanilang tingin. It was at that point na tuluyan niya nang napagtanto na alam ng binata ang totoo. Glaring right back at her, Adrian's eyes said as much as when he opened his mouth to speak. So you are the infamous Louis, huh? I can't really say na nagagalak ako makilala ka sa wakas. But I guess, mauunawaan mo naman kung bakit. Sarkasikong bitiw nito. After all, ngayon ko lang ganap na napatunayan na ilang araw mo na palang binibilog ang ulo ko. Luisa?